Yo, Lanceta nga pala at welcome back sa bagong episode ng Is a Rap. Kasama ko palagi at magpakailanman ang tropa kong si WYG. At shoutout sa kaibigan namin si Dale Constantino na sumisisid ba rin hanggang ngayon? Hanggang ngayon, pare. Matibay ang oxygen tank na ating kaibigan. Bongga, pare. Bongga. Grabe ka, guy. Itong papanoorin natin ngayon, man, medyo nostalgic. Ano to, mula sa Golden Days. Another classic battle na naman. Yes. No? Itong, sila yung aanuhin natin ngayon, tol, kakastiguhin. Joke lang. Silang papanoorin natin ngayon dahil sila yung miss na ng taong makita sa stage bar. Apex and Balakid. Ang tagal na yun, no? Parang hindi na ganun ka-fresh. Hindi katulad ng mga ibang battle na ano, no? Oo. Hindi na ganun ka-fresh kung ano man yung nangyari sa laban na to. Tagal na rin. Tsaka ang tagal nang di nagpapakita si Apex at Balakid, no? Pati ba si Apex? Feeling ko kasi parang naka-focus ata siya sa music niya. Music. So, alam mo yun, silip lang tayo sa isang classic na battle nila kasi feeling ko magka-comeback in ngayong taon parehas, di ba? It's now or never kasi. Tayo na, kung mangyari yun. Diba? Sa bagay, no? Kailangan din talaga sila ng tao, tol. Oo. Kailangan sila mapanood, pare. Kaya minsan, alam mo yun, nai-stuck yung ibang batch sa evolution nila dapat kasi minsan naghihintay lang sila ng guide eh. Alam mo yun? Na dalawang legend magsasalpukan sa harap nyo. Sa bagay, minsan ganun nga yung napapansin ko, tol. Pag may dalawang halimaw na nagtagpo, yun yung magiging blueprint ng mga susunod na. Oo. Di ba? Parang yun yung magiging basihan eh. Parang tawagin mo kung si ganito sa laban niya kay ganyan. Parang gano'n di ba? Feeling ko ng need ng henerasyon ngayon ng mas maraming ganong battle na yun. Parang... Tsaka Balakid tsaka Apex, tol, pare silang merong iniiwanang blueprint. Oo. Na pwedeng kahit anong mangyari, pwedeng i-revise na magagamit pa rin ng susunod pa na susunod na henerasyon, di ba? But tsaka na-overlook pa yung iba nilang kayang gawin. Feeling ko na-overlook yung makakaya pa nilang gawin. Kumpara sa na datanggap nilang recognition. Kumbaga parang hindi pa nga enough yung flowers na yun, no? Parang meron kasi talagang mga style na alam mo yun, yung nararamdaman mo siya. Pero hindi mo siya ma-emphasize kung ano nga ba yun. Oo. Parang yung napag-usapan natin yung style ni Looney. Walang exact word na pwede nating ilagay. Kung hindi pangaraniwan. Parang ganun lang, hindi natin siya mabanggit na. Hindi kasi siya, alam mo yun, parang wala siyang katulad na iba. So hindi mo alam kung ano salitang pwedeng sabihin sa style niya kasi sa iba marami. Matutukoy mo sila ng ganyan kasi marami kang makikitang sample na magkakatulad eh. So makakahanap ka ng salita. Pero kasi sa kanila, sa sobrang unique nila, men, ang hirap bigyan ng description. Ang alam lang nila, effective to sa jokes, effective to sa effective to sa Ako tol, ang term ko dyan, kung ano ang stage name nila. For example, merong style na ganito. Lanceta yan. Yung gantong style, Balakid yan. Gets mo? Parang yun na yung pinaka ko na hindi na mas palalimin pa o mas komplikaduhin pa na isipin. Kasi wala talagang eksaktong salita describe sa makakapaglarawan sa isang style ng isang tao kung ano yung pinili niyang pangalan. Oo. Yun. Pero feeling ko, ito na nga yun eh. Dalawang household name to. Si Balakid, Batch 1, so nagpakita na siya pangatlong event or pangapat ng Flip Top, first year. At si Apex na sa second event ng Flip Top. Kalaban niya si Harlem Freestyle. Diba parang magka-batch pa rin, same year. Pero hindi parehas. Oo, kasi hindi sila exact na oras.
hinanap sila para lumapat dun. Yung iba, nag-try out, diba? So, simulan na natin to, men. Tignan. Hindi na rin ako makapaghintay, pare. Parang kanino, tagal yun. Gano'n mo nakatagal to napanood? Yung huling beses mo to napanood? Matagal na rin, tol. Matagal na siguro talaga. Siguro, pinaka-late ko yung mapapanood, 2 years. 2 years after siya i-release. Yun yung pinaka, siguro. Madalas ganun lang ako eh. Kunyari, maano ko siya ngayon. Tapos, sa mga susunod. after 2 years, so, papitik-pitik. Kung lilipas ay dekada na, medyo malayo na rin talaga. Oo. Papitik-pitik lang. So ako napanood ko to parang high school pa tayo nito, pare. Oo, hindi yung yung huling recall ko sa kanya na pinanood ko siya. 2022 siguro. 2022. So, 3 taon ko na siya hindi napapanood, bro. Kasi sila yung first 1 round lang eh. So, ganito din yung nangyari sa amin ni Allen na 1 round lang. Tol, balikan mo nga ako doon. Ako medyo hindi ko masyado Kamusta yung bro, kapag isa lang? Sinasabi ba sa inyo yun kaagad kapag, kunyari, Lance, meron kang laban, pero 1 minute lang, ganun ba? Feeling ko kasi, hindi. Feeling ko, yung mga ganyang klaseng matchup, yung biglaan. Yung parang, kaysa may hirap mga 3 rounds, so 1 round na lang tayo kasi 2 weeks na lang. So, ang magsasabi nun, tol, ay kayo as MC? Na, hindi, si Anik mo pa rin. Si pa rin. Nung nagganyan kami ni Allen, that meron talaga eh. Ito yung lagi ko kinikwento kasi parang iniisip nila overtime mo. Kahit si Allen pag na interview, yun din sasabihin niya. That 88 bars battle yun eh. Pero syempre ako bilang fanboy, ang saya ko na manalo matalo, balakid naman yan eh. Alam mo yun? So, may tanong na ako, pare. Doon kasi lagi napapansin ko lagi may mga ganung battle na, uy, 2 minutes lang usapan natin. Uy, gantong bilang lang. Yun ba talagang iko-konsulta nyo pa kay Boss Arik o minsan dalawa na lang kayo tapos minsan hindi talaga sumusunod yung madalas talaga, men. Feeling ko. So parang hangga't di sinasabi ni Arik, hindi siya official rule. So, pwede pa rin maging parang maging strategic sa way na hindi susundin usapan natin. Oo. Pwede yun. Pwede, gagi. Pero anong insight mo nun kung sakaling gano'n yung kalaban mo? Parang ready ka rin dapat. Kumaga, mind games din talaga, siraan tayo. Tangin naman, sinabi mo, hindi magagamitin yan eh. Okay. Nakahanda din ako. Kasi ang hindi nakikita ng mga ibang tao, o katulad namin, na kahit solid fan, hindi namin nakikita. Sa likod niyan, ng battle, kayong dalawa ay bumubuo ng iisang pyesa. Bandang huli, dalawa kayo dyan palabas eh. Oo. So parang, kung may mag-joke dyan o ano man, dama yung isa dyan, hindi yan pwede. Kumbaga, parang cha-cha. So, partnership siya. It takes. So, ang din nakikita dyan is yung relationship between the two battle MC. Bago pa at pagtapos ng battle. Hindi nila alam yun. So, yung iba, tangina, bigon pa rin siya hanggang ngayon, hindi niya alam. Tropa pala sila, simulang umpisa, di ba? Parang, yung narrative binubuo na ng tao. Pero doon napapakita na effective kayong dalawa. Pero feeling ko mas mahirap to kaysa sa 1 minute. Kasi 1 round lang talaga yun eh. Eto 1 round lang to? Oo, as in 5 minutes sila. Yung panahon na yun. So, ako excited na ako. Start na natin to, pare. Let's go. Yo! Game! 5 minuto kay Balakid! Yun, no? Kami si Kaya Allen. Mga macho! Ito na ang pagbabalik at magpapaumanhin kong matino. Ang labang to ay alay ko sa lahat ng aking nabigo. Marami pa ako ipagkakamali kasi nga bago lang. Minsan parang tanga lang kasi nga tao lang. Matapos yung matalo kaya na yan eh. In two-way. Oo, yung first two. Tangina no? Kaya si Balakid, parang siya yung nag-innovate nga na first two-way, three-way battle. Tapos first one round. Nice. Pero ang ganda ng paggagamit niya sa ano. Sino yung first dos? Puro dos?
First dose, 4 dose. Ay, alam ko yan. Red Blood Spade. Parang yung unang in-upload na Red Blood Spade. Hindi ko alam kung schizophrenia, pero parang... So, hindi, ibig sabihin hindi ito tournament? Hindi ito tournament. Pero ang ganda nung intro niya. Yung intro niya, minsan parang tanga lang, Delo, sabay Looney. Medyo palusot pa rin pero tangin na. Pares ba siya talo doon? Oo. Okay. Pero, palag. Hindi pa kasi digest yung... Hindi. Yung balakid that time na sobrang bilis. Parang pang ilang laban pa lang ni Balakid eh. Tsaka sa'yo ko nalaman tol na 3-way. Yung 3-way na yun. Isang araw lang. Isang gabi lang, man. Tangina, yun yung... Isipin nyo yun, di ba? Shit. Tas Looney, 2 beses na nalo ng gabi. Grabe. Ang kalaban mo, Balakid Delo. Tangina, ako matatakot na ako. Parang shit. 2 malakas, baka mabobo na ako niyan. So maganda akong 6 na rounds. Kaya ka sa akin, sa experience ko na may writing experience din ako ganun. Sabi ko sobrang saludo sa mga tao na to. Yung alam mo yun, hindi mo maiiwasan na apektado na yung buhay nyo. Kasi yun na talaga yung buhay ng battle rapper na gano'n. Tapos gano'n, dalawa. Ikaw, tol, palagay mo, kaya mo yun. Yung... Kunyari, Lance, meron akong 3-way battle sa'yo. 3-way kayo na ito. Para mga Beyblade yun, pre. Ang hirap na naman, feeling ko. Hindi ko... Hindi mo kaya? Hindi kaya mo trip? Hindi ko trip, pero... Kaya siya, pero hindi ko trip. Pero kung magkakaroon talaga ng ganun man na situation, tangina. Palag ko. Na ako, Royal Rumble na ako eh. Nice. Flex lang. Pero hindi ko ipinagluksa. Pinag-aralan ko ang kahapon. Wala yan sa baba ng pagkadapa, kundi sa taas ng pagbangon. Wala yan sa baba ng pagkadapa, kundi sa taas ng pagbangon. Kaya naman... Nag-iiwan. Yan yung mga gusto ko sa dating Nag-iiwan pa talaga ng... Alam mo yun? Ng mga quotes na nakaka-cheer up. Wala yan sa baba ng pagkadapa, kundi sa taas ng pagbangon. Malamang yan kung si Ron Henley. Pumatal sa ganyan, no? Kailangan mo lang ng isang yakap. Putong, patay ka, no? Kalmado kang pinapatay. Di kita pinapatay, kapatid. Pinubuhay kita. Si Balakid kasi meron siyang yung binibigay niya tol wisdom. Yung wisdom na kayang-kayang i-digest ng magkakaibang average na tao. Diba? Parang sa gantong klase ng mga tao, ito yung first layer para sa inyo. Second layer para sa ganito. Tapos sa sobrang mapanaliksik ng mga tao, sa inyo tong tatlo. Parang gano'n. Iba to. Man. Yun nga, kaya nga na siya na parang guru din talaga, di ba? Tangin, nakakamiss. Sa labang to, alam nyo, kaya naman sa labang to, alam nyo, B stays high. Parang first 5 letters lang, ang apelido niya yung C-A, die! C-A, die, cadiente. Kaya kanina, di ba, nung pinapakilala siya, Marcagente, pinapaalala niya sa tao. So, para rin siyang si GL nga talaga. At aminado rin naman talaga ata si GL na, di ba kasi nung championship, yung championship ng sa buhay, talagang panoorin mo kung kunin yung dapat para sa iyo. Di ba? May, kumbaga, si Balakid tol, siya para siyang, alam mo yung nagbigay siya ng expressway na daanan para respected. Tapos paglabas mo sa kabilang expressway, wala siya dun. Parang ganun. So parang, nasan yung papasalamatan ko? Shit. Nag-guide. Alam mo yung nagturo ka ng daan na hindi mo kailanman mapupunta. Parang si si Wantamad. Hindi naman sa hindi mo punta. Ang point nun parang yung gusto mong i-greet na pasasalamat na kalabas ka na sa kabila. Wala siya doon, no? Sinunod mo yung daanan na yun. Wala siya doon. Wala kang mapasalamatan. Parang gano'n. Lakas nun. O wala pa siya doon. Pwedeng pagtas mo yung ilang gamitin yun, biglang paglabas mo, andun na siya, di ba? Pwede rin.
At respected siya, men. Kita mo naman, di siya gumamit ng bad words. Family friendly yung ano niya, mga tema. Isa pa nga yun, oh. Yun nga yung parang naano ko dati na parang di siya parang battle rap tapos hindi ka, ano? Nagmumura. Mm-hmm. Hindi mo man lang siya narinig ng isang beses na ginantot! Walang ganun, di ba? Parang, oh, shit, paano pag gumanyan pa siya? Hindi niya kailangan, pero paano kung gawin niya yun sa isang battle? Pero feeling ko kaya siya naging balakid tol. Dahil hindi niya nga ginagawa yun. Yun na yung ano niya, statement. Stereotyping. Hindi porkit battle rap ganito. Mm-hmm. Ito ako. Balagtas! Diba? Tama. Good vibes yun. Good vibes. Ano, Bex? Kaya pa? Ayun na. Baka napasubo ka lang. Ayun o. Sinecheck ko lang, baka gusto niya sumuko na lang. Kasi itong pagbigkas kong banayad, sa kanya intense na to. Kahit mag-bench press pa, di nalalakas tong pecs na to. Kung ano ka nung ahon, ganyan ka pa rin sa battle ring. Ikaw lang ang pecs man na hindi promising. Kaya sa paglalayag... Kita mo yung laro niya sa pecs. Hindi niya masyadong... Yun yung maririnig mo sa... Walang mali pero yung maririnig mo sa mga bagong rapper ngayon, yung setup na ganyan. Yung ini-stretch. Parang... Ang ano naman kasi ng mga ganun, parang para sa karamihan. Mm-hmm. Kaya nila ginaganon. Eto sa ano ko lang as listener. Parang, alam mo yun, yung inahaba yung last na syllable. Oo. Diba na, Pexman! Na hindi promising. So, yun yung pinag-usapan natin nung nakaraan. Yun yung pinag-usapan natin nung nakaraan na kung ganun yung pagkakaano. Spoon-fed. Oo. O parang effortless. Kaya natatawa tayo kay Batang. Dahil? Siya kasi parang hindi siya ganun Parang sa kanya iba Mabilis siya mag-rap So, pag naglalaro siya, nalalampasan. Galing kasi siya sa era na ano. Feeling ko pinanggalingan ni Kuya Darwin parang ano yung ano pa, double time, yung rap skillan, gano'n. Tapos siya ngayon kaya niya ipasok kasi yun sa freestyle. Kumbaga style niya pa rin yung kumbaga na siguro mas nagiging nakakatawa kapag hindi natin alam na dun pa bagsak yung landing. Yun yung dahilan kung bakit sobrang effective ni Saito Oo. Kasi hindi mo alam na dito niya ibabagsak Kaya, diba? Kaya kahit sabihin mo mababaw, puro siya ganito. Hindi inunaan ko nga. Puta, hindi ko nahulaan diba? Oo. Bakit hindi mo alam na babagsak sa burat. Diba yung bigat? Ito si uncalculated parang ganun. Ito si Balakid naman, alam niya kung paano itotono yung ano. Name flip yan Pupunto yan kung ibabagsak mo. Magsisigawan tao dyan. Pero, yung pinamukha niya sobrang basic lang. Effortless. Tapos setup pa lang. Mas malaking puntos. Higa mo. Ganyan ka pa rin sa battle ring. Ikaw lang ang pecs man na hindi promising. Kaya sa paglalayag ng lyricismo sa flip top, ito ang best anchor. Dahil tong ape na to kahit may KZ sa pangalan, walang X factor. Diba? Parang, ay nako. Sobrang, paano ko ba sasabihin? Simplex nga kung tutusin. Kumbaga, yung Apex, ginawa niya ng Apex, diba? Apex factor. Na-rhyme pa sa pagiging seaman, best anchor. Anchor. KZ. Kaya ang best anchor. Ikaw lang ang pecs man na hindi promising. Kaya sa paglalayag ng lyricismo sa flip top, ito ang best anchor. Dahil tong ape na to kahit may KZ sa pangalan, walang X factor. Ang dami niyang nalaro, pare. Si Casey Tandingan yun, diba? Yung sa X Factor. Rin yan Saan kaya yung mga ganyang laro ngayong panahon, pare? Yo, tangina, Balakid. Sumagot ka na sa offer. Ay, may caller. Sak Maestro versus Balakid na. Pagbigyan mo na yung mga fans. Kasabay ng Lanceta versus Apex, pare.
Kung sakali, na makanood ako yung first time ko tol na ano. Nakapanood na ako ng ano, pero ang pinanood ko yung performance niya tol. Oo. Pero dati pa yun, 2016 pa ata. Pero kung ito, first time ko, tapos balakid. Tapos si small room, tapos bawal chismis, bawal controversy. Rap! Rap! Nigga rap! Bring back poetry in ano. Just wait, pare. Palibhasa, kontento ko na sa chismis at kakornihan. Kalidad hindi tumataas. Ako kahit pilitin ko magpaka-corny, technical ang lumalabas. Sabon. Ang ina. Ang ganda niya ano pare. Ang ganda niya mag-flex. Siya may karapatan magsabi nun. Digo. Ang lumalabas. Sampo. Chismis at kakornihan. Kalidad hindi tumataas. Ako kahit pilitin ko magpaka-corny, technical ang lumalabas. Sample. Alam mo yung mga brain rot na bars, yung mga lazy writing na bars, imbis na itapon, witty naman eh. Mm-hmm. Pero hindi siya nagmamatch sa character niya as... Pero yung ginawa niya na sabihin niya na pag ako nagpaka-corny technical lang lumalabas. Ang gandang introduction sa isang sample. Ang ina, hindi niya kiniklaim na malakas to pero dahil sinabi niya na pag ako nagpaka-corny technical lang, hintayin nyo. Nasa una yung kanya. Ang ganda. Pansinin mo yung ibang gumagamit nun. Sa dulo nilalagay. Gagamitin ko yun. Gagamitin ko yan. Kung ano man yung sinasabi mo na dyan. Gagamitin ko yan. Tapos sasabihin ko, ganun ba yun? Ganun ba yun? Parang si ano. Pero pinaka-effective na gumawa nun si Sa. Mm-hmm. Diba? ABC tapos maliban lang sa G kasi. Oh! Pero ito, tignan natin yung bagsak ni Maestro. Pang short time lang ba yung jowa mo o siya na ba yung pangkasal? Sa dayo mo kasing babae parang bagsak presyo ng laman. Pilyo ka lang talaga. Kalibugay inaksyon mo. Tuloy di mo mabanlawan ang mantsa sa relasyon nyo. Diba, pag pinakinggan mo parang alam niyang binuwobo niya eh. Ano daw? Ang sabi ko, pang short time lang ba yung jowa mo o siya na ba yung pangkasal? Yung corny, Sa dayo mo kasing babae parang sale ng laman. Nautical lang talaga. Kalibugay inaksyon mo. Tuloy di mo marines ang mantsa sa relasyon nyo. Di siya train of thought. Nagko-correlate siya eh. Alam mo yun? Para siyang tol, branches. Alam ko na. Implosion. Sabog niya pag ganun, paloob. Di ba? Parang, yung iba palabas eh. Magbo-branch out siya eh. Parang dito, connected. Sa kanya parang isang stack na 8 lines, men. Sulit yung... Shit! Matalino. Tamo, hanggang freestyle ka lang. Lalim ko, karagatan to. Kaya kahit seaman ka pa, lulubog ka sa barko. Ow! Siya pala yung unang gumamit. Siya unang gumamit, guy. Tapos yung setup, dun pala pupunta sa seaman. Hanggang barko. freestyle ka lang. Freestyle. Lalim ko, karagatan to. Kaya pag, yun? So siya rin yung unang gumamit ng... Sa sa flip top ako sa battle rap nung freestyle sa swimming at freestyle ng rap. Galing. Hanggang freestyle ka lang. Lalim ko, karagatan to. Kaya kahit seaman ka pa, lulubog ka sa barko. Shoutout kay ate na sobrang solid ng... Ang taas na no. Mukhang nakasakay sa barko ni Kuya Alin. Ka pa, lulubog ka sa barko. Oh, di ba? Present! Kaya anong laman ko sa'yo, huwag mo nang itanong. Pagkat walang nagbago sa estilo mong dekahon. Kaya paano tatama yung torpedo mo, ang slow mo. Pag bars ko nag-overdrive, iwan yung jokes mo. Yun! Kaya sige, kayo na mamusga. Eraserheads. Tamo! Eraserheads yun. Hindi ko... Tamo, hanggang freestyle ka lang. Lalim ko, karagatan to. Kaya kahit seaman ka pa, lulubog ka sa barko. Alam ko parang ano yun. Katawa pa rin ako. Ayan. Kaya anong laman ko sa'yo?
sa'yo, huwag mo nang itanong, pagkat walang nagbago sa estilo mong dekahon. Kaya paano tatama yung torpedo mo, ang slow mo. Pag bars ko nag-overdrive, iwan yung jokes mo. Kanta ng ano. Eraserheads. Yun ang reference nun. Torpedo. Overdrive. Dekahon, may ganun. Hindi ko alam. Pas kami dyan. Ayaw naming magmalalim. Pa-comment na lang guys kung anong reference ng tingin nyo sa part na to. Kaya sige, kayo na mamusga. Bars over jokes? O jokes over bars? Ang ina no, pasok na pasok yung persona ng ano niya. Teacher, scholar, ayun tawag doon, activist. Ang galing niya eh, no? Pili kayo, bars over jokes, jokes over bars. Yun. Parang, Marcos! Oleli! Parang ano siya, yun nga, parang doon mo mararamdaman na may pinaglalaban siya. Oo. Hindi siya yung bumabattle lang. Meron akong pinaglalaban dito. So yun nga, yung balakid. Galing. Tangina. Galing niya, man. Sa totoo lang, di dapat yan ang pagbanggain natin. May magandang pangit sa pareho ang husgahan pagkamalikhain. Hindi ako kontra sa komedyante. Galing sa anya, pare. Narinig mo? Bars over jokes o jokes over bars. Hindi naman dapat yan yung pagbanggain natin. May pangit at maganda sa pareho. Ang husgahan pag malikhain. Ang ina! Ngayon, yan na mismo yung basehan ngayon ng tanong na diploma o diskarte. Nag-iiwan siya. Sa kanya may tanong. Diba ganun lang kasimple? Nag-iiwan siya ng tawag dun, food for thought. Kumbaga papapiliin ko kayo sa bagay na hindi nyo dapat pagpiliin. Ang galing. Tangina, parang galing niya. Ang galing. Diba? Dropping jewels. Grabe. Hindi na nga seryoso ang banat, seryosohin mo ng komedyante. Kontra ako sa komedyante ho, ang husgahan pagkamalikhain. Hindi ako kontra sa komedyante. Kontra ako sa komedyanteng pabaya. Hindi na nga seryoso ang banat, seryosohin mo naman ang pagkatha. Dahil oo, ako'y natatawa sa estilo mong nakakatawa. Pero di ako natutuwa kasi nakakatanga. Napag-iwanan ka na sa siyang mabagal ang pag-usad. Napag-iwanan ka na sa pag-angat na pakakupad. Napag-iwanan ka na tila gumagapang paahon. Ito yata yung nabili ni Abraham kakwentuhang bagong. Alam niyo kung saan ibabagsak? Alam niyo kung saan ibabagsak na, pre? Alam niya, no? Ang ganda nila mag-stack ng linya. Tsaka ngayon lang nagsinkin sa akin na kay Balakid yung siya yung meron talagang style na paulit-ulit kung babanggitin tong bagay. Oo! Diba? Sa kanya yun. Sa kanya yun. Napag-iwanan ka na. Sa kanya din yung... Napag-iwanan ka na. Alam mo yung ginagawa ko dati na yung paulit-ulit pero iba-ibang... Binabaling syllables sa mag-iiba meaning. Yun eh. Sila ni Sayad yun eh. Sayad mismo. Galing. Batch 1. Ngayon lang nagsingkin sa akin na sila yung bumabanggit ng paulit-ulit na phrases nang hindi mo napapansin redundant sila. Pero sa part na yun. Para siyang tawag ata dyan sa sa style na yun, branding. Binabrand mo sa kanya yung certain phrases. Kasi kung ibang gagawa nun, tol, kunyari. Mas maulit-ulit. Kunyari, lalo sa kanta, tol. Meron ako. Ira-rhyme mo yung upuan, dulo nung susunod upuan, ulit upuan. Parang magiging masyado siyang redundant. Magiging powerless. Bigyan natin ng magandang halimbawa ng redundant pero beautiful. Sige. Kendrick Lamar. I feel like. Mismo. Man, ewan. Poetic justice. Grabe. Ngayon na nagsingin sa akin sa kanya. Ang dami nang galing sa kanya, tol. Baka iba yung dating man kapag may lisensya ka. Di ba parang ganun? Itong mga to may lisensya itong mga to. At the same time, ngayon natin siya pinapakinggan. Sa kabila ng lahat ng na-download sa utak natin about battle rap. Iba pa rin yung dating sa atin. Di ba? 2013, di ba sabi mo? Kasi kung nung mga panahon na yun, tol, kahit na anong dikdik natin sa pag-aaral, pagsusulat, masasabi natin medyo yung utak natin kakalabasan boring si Balakid. Somehow. Bata pa tayo yun eh. Oo. Pero ngayon na pinapakinggan. Iba na siya. Diba? Iba na.
Ngayon mo maririnig kung ano yung mga naririnig natin sa tunog ngayon. Tsaka, sa paglikha ngayon. Bata. Putang, yung pang-anim na battle pa lang ata ni Balakid to man. Iba. And speaking of Abra, balita ko, nag-develop ng relasyon yung dalawa. Dati contemporaries kayo, ngayon groupie ka na lang niya. Oy. Kung makadikit ka kasi kay Abra, parang stan lang. Tuloy kahit di siya sharpshooter na chichismis na marksman. Pero ito atin natin lang. Ang ina. Bukod sa sustain... Alam mo yun, hindi siya wrong grammar. Balakid ba't ba kasi magtataka? Diba? Tan lang. Tuloy kahit di siya sharpshooter na chichismis na marksman. Pero ito atin natin lang. Bukod sa sustento niya sa iyong panghalaman mo, ilang punchlines ang binigay niya sa'yo para sa labang to. Kung sa bagay, hits lang naman. Sa gigs kasi ni Abra itong dakilang hype man. Ganito siya Itaas ang inyong gamit, sa akin nyo na ilapit at gagawin kong tapit. Itaas ang inyong gamit, sa akin... Pwede! Ang stiff ng galaw ni Balakid. Natuto ka lang mag-freestyle? Yes. Feeling mo singgalin mo na si Supernatural? Freestyle mo, aral sa kanya, Supernatural. Tapos harap ka sa tulad ko ang pagiging Supernatural. Pagkatanggal ko ng kaluluwa mo, yun ang Supernatural. Ayun na, pinag-usapan pa lang natin. Grabe talaga. Sa huli niya naman nilagay. Tsaka ganda ng ano na yung last part kung paano nyo Supernatural! Lumabas yung tunay na boses ni Raul. Ay, hayop. Napakaganda lang. Parang hindi pilit, di ba? Meron din siya yung shooter na pumapas lang. Sa kanya, puro sa akin, puro pas lang. Ay... Love you, Allen. Ang sarap po, Kuya Allen. Ang sarap mo, Balakid. Ikaw na si blackhead.com. Simpleng pang-contest ka lang naman dati. Simpleng pang-contest ka lang naman dati. Ngayon sa EO, nagkampiyon. Ang ibig lang sabihin nun, simpleng pang-contest ka pa rin ngayon. Oh, so talagang mga taga-flip-top, dati pa racist, pare. Na kung sakaling lumaban ka sa ibang liga, meron na talagang parang consequence na ganyan, no? Parang, kunyari, yung pinanalo na ni Apex, man. Ang kalaban yun, nandun sila Ron Henley, sila Shea, yung EO. No, mag-freestyle sila 5 rounds. May gamit, may beat juggle, through MC. Okay. Ayun, sinabi niya, sa EO nagkampiyon, ibig sabihin lang nun, pang simpleng pang contest ka pa rin ngayon. So, may racist na talaga dati. Stereotyping na pag... No, parang ini-stereotype kapag ibang liga. Oo nga, kunyari, yung mga sumali ng sunugan, utang tagal-tagal na nagko-coexist ng sunugan sa flip-top. Ngayon, pag lumabang doon, ngayon, ba't ka nandito na? Hindi mo na mahal yung Chino. Feeling ko yung mga ganung ginagawa nila, tol, para sa tao No. Kasi yung mga judges, hindi, namin dyan, sasampa din kami doon. Kumbaga, iisa lang yan, di ba? Parang magkaiba lang na nag-organize. Oo. Battle rap art pa rin. Pero ang tinatalakay ni Balakid dito sa oras na to is yung pagiging freestyler ni Apex. Kasi binanggit niya kanina yung freestyle. Gamit, gagawin ko topic. Tas yung pagiging... Parang ang inaano niya. Trying hard mag-freestyle, parang gano'n. Pero champion to Hindi pa, pero parang nilalagay niya, okay, magaling kayo sa freestyle, pero nasa written format tayo ngayon. Tama. Nasa written format tayo ngayon. Ngayon tayo, magkalaban tayo sa written format. Mas mahalaga pa rin ng written . Kumbaga, alam mo yung emergency power mo lang ang freestyle . Choreography. Kasi, di ba, pag written, may choreography, may story making. Pacing. Ang freestyle, all out. Impromptu siya na based on feeling mo. Appearance. Visuals ko na nakikita mo. Shit. Ang galing. Vocabulary. Ganda. Ang galing nun. Ang ina. Fuck. Kaya pasensya, tol. At
aking tagong galing ngayong gabi sa'yo na ikahon. Mga panira mo'y waring katol na inabon niya ring dragon. Purong gulo, ang dulot ng pagsugod ng lunod sa ethanol. Parang pag nag-abot ang hip-hopper at rockista nun sa Mega Mall. Ganda pa ng rhyme scheme, pare. Alam mo yung ano? Hindi. Iambic meter ata yan, pare. Iambic? Oo, alam ko iambic yun yung up, down, up, down, up, down, up, down na intonation ng ngayon gabi sa'yo, ngayon na ikahon. Alam ko iambic yun eh. Pak. Iambic na letters? Meter. Ang tawag sa kanya, iambic yung, method. Pilantic, man. Iambic method. Diba sa English, ang speech may intonation. Na taas, baba, and mid. Mm-hmm. So siya parang, ang ano niya, syllabication niya. Up, down, up, down, up, down. Nagamit ko yan kay Kamandag na parang, iambic daw, mismo. Ganun. Okay. Sa mga classmate ko dyan na, meron naman tayong bagong assignment. Iambic method. Meter. Okay. Marami yan, marami. Iba't iba yan. Na maaaring ginagawa na rin namin o nagagawa namin. Na hindi mo alam. Na hindi namin alam na may ganun palang tawag. Yun lang naman eh. Pag inaral mo lang naman siya, malalaman mo lang yung tawag eh. Tsaka yung formula. Tulad nga ng multi o holo. Iisa lang. Yeah, mga ribat o mga na irony, mga ganun, mga metaphor. Nagagamit mo na siya, men. Dati pa siya nandyan nag-e-exist. Ngayon lang, parang kailan lang natin siya nalaman na may ganun na pala. Na may ganun ang tawag. Tapos ngayon, mas lagi siya na-emphasize na babanggit. At saka, once na inalam mo yung isang bagay, kung aksidente mo lang siya nagawa nang di mo alam, pag inaral mo na siya, yun yung pinakamahalaga na, pag inaral mo siya, madagdagdagan ka ng kaalaman na parang nagiging instinct mo siya dahil alam mo na yung formula eh. Alam mo na kung paano siya gagawin. Meron akong napansin na ganyan, speaking of. Si Jonas, feeling ko, hindi niya sinasadya, pero meron siyang internals na napakalaganda. Na sa hindi ko naman si Jonas, pero sa as a fan na nakikita ko, effortless niya, kumbaga, nandun yun sa recipe niya na hindi niya sinasadyang ilagay dun, pero lagi siyang may internals na tumatama yung internals na ito. Oo. Tsaka yung feeling ko sa rhythm niya lang yun kinukuha. Rhythm. Magaling yung rhythm ni Jonas. Jonas. Ang sa akin lang kasi, si Jonas, yung pilantik niya kakaiba. Di ba pag nagdo-double time siya? Pag nag-double time nga siya, effective. Di ba? Tinalo niya si Dams. Nakakamiss din si Jonas na Gigil, tapos, seryoso talaga. Kaso nasa big stage siya ngayon. Ang kailangan na entertainment. Ganto ang tagpo, panagpalaliman yung baldet balon. Parang nakilaban ang patigasan, ang espasol kay Megatron. Espasol no? Makapangyarihan at makatwira ng aming tahol sa megaphone. Kayang baliktarin ang tatsulok at ibagsak ang Pentagon. Isipin mo nung... Gaano katagal yun? 16 lines? Puro punchline? Grabe. Tsaka isipin mo kung hindi naman natin maintindihan yun nung oras na yun. Hindi naman natin alam na ang sinasabi niyang megaphone ay yung ginagawa niya na activism, na mayroon silang pinaglalaban, na ang tatsulok kaya niyang baliktarin. Alam mo yun? Tsaka bro, hindi mo pa alam na ginagawa niya yung metro shit. Pero yung feeling na binigay sa atin nung oras na yun, without knowing na, may dahilan pala kaya ako na-feel na ganun. Alam mo yun? Yung rhythm pa rin yun. Galing tang ina. Solid. Marami tayong nalalaman. Alam ko, titirahin niya aktivismo ko, siyempre. As if ito'y kapintasan. Pagtatawanan ng pagrarally, sabik naman sa pakinabang. Real talk! Tangina pa! Real talk! Punto yun, pare. Grabe yun, pre. Napaka straight to the point. Straight to the point na tanginang ganda nun. Nilalait mo yung activism as if naman ito'y kapintasan.
Parang ano, tol? Inaasar mo ako na nagmamasa akong tinapay, tas bibili ka? Oh, shit! Diba? Duraan ko to eh. Diba? Parang ganun, tol eh. Na parang, inaasar mo ako nagtatrabaho sa bakery, tas pagdating na umaga, kita dyan, naghahantay ka ng pandesal. Shit! E di ibig sabihin, yung pang-asar mo sa akin, nagre-reflect lang sa'yo. Kasi gusto mo yung mga bagay-bagay. Oh, damn. Pagtatawanan ng pagrarally, sabik naman sa pakinabang. Pues pasensya ka na ha, kung hindi ako tulad mo, na ang buong buhay umiikot lang sa laughter at pikunan. Ang pangunahin ko kasing kabatel ay ang kanser ng lipunan. Take note. Laughter at pikunan, kasi ang pangunahin kong battle ay cancer sa lipunan. Tangina men, multi-internals na magkakadikit-dikit na hindi mo na mapapansin. Pero ngayon napapansin na parang tiga mo. Ang pangunahin ko kasing katulad mo, na ang buong buhay umiikot lang sa laughter at pikunan. Ang pangunahin ko kasing kabatel ay kang cancer ng lipunan. Putang ina. Shit. Kaya sa loob at labas ng flip-top, alam niyo kung sino ang tunay at palaban. Baon ng utak na mataba, sa utak na malaman. Kaya ngayong panaginip ng alikabok ay propesya ni Aklas. Kaya ngayong panaginip ng alikabok ay propesya ni Aklas. Sa gabing tong inuunos kita. Kaya sa akong dream match mo to at pinupulbus kita. Aray! Nung laban nyo, buong batch 1. Wait lang. Palaginip ng alikabok, dream match. Tumoto at pinupulbos kita. Propesya nga ron ni Aklas sa kanya yun. Ganda yun, no? Ngayong gabing inuunos kita. Saktong dream match mo to at pinupulbos kita. Panaginip ng alikabok. 12 years after. Aray ko! 12 years after, tas ngayon magigets mo na naggaganyan na si Balakid, tol. Tapos kung laitin nila yan, men, parang di nila ninakaw yung mga punchline ni Balakid. At ni-reverse engineer. Alam mo yun? Hindi, tsaka pag may mga structures ka naririnig, alam mong... Hindi mo, minsan in denial ka o kaya minsan subconsciously hindi mo alam na eto ay narinig ko lang. Lahat sampling eh. Lahat sampling. May nakausap ako tol yun na sabi niya sa akin. Nagpo-produce siya ng beat. Tapos sabi ko, pwedeng lagyan ng sample na vocals meaning ko. Ang sinabi niya kagad sa akin, hindi, lahat ay sample. Kung ano mga sinasabi mo dyan, sample lang din yan ng mga narinig mo ng bata ka. Nung sinasabi natin ngayon, narinig lang natin sa TV, sa radyo, lahat ay sampling. Reference. Diba? Tama. Ganda. Kahit na igaw pa yung tinining. Diba? Men, katulad nito yung punchline na to. Alam ko siya nag-originate nito. Sa gabing tong inuunos kita, kaya sa akong dream match mo to at pinupulbus kita. Nung laban nyo, buong batch 1, batong-bato sa mga linya mong sinuka. Daig pa namin ang naiputan ng Adarna habang katitigan si Medusa. Damn! Take note, batong-bato. Pwedeng nababato, di ba? Naiputa na Adarna habang katitigan si Medusa, bato. Yun ang 10/10 na punchline. Na wordplay. Shit, sobrang tugma eh. Pwede mo sabihin nababato. Pero parang mag-double down sa wordplay ng batong-bato is naiputan ka ng Adarna habang katitigan si Medusa. So, ikaw bato ka na, nabato ka pa. Double time. 2 times! Grabe. Ako! May pinapalayas mo. Akong ikot sa tinitipid na canvas. Di ko na kilalang maging singtulin ni Smagla. Tinitipid na canvas. Ganda nun, no? Simpleng gano'n, no? Mas madalas pa akong ikot sa tinitipid na canvas. Di ko na kilalang maging singtulin ni Smaglas. Pagkat sadyang mabigat mga bala ng pantas. Tuwing ako'y nagrarap, nangangalay si Atlas. Ayun lang. Minsan sa movement ni Steve na iangat mo kasi yung kilikili mo, kuys. Be free. Tuwing ako'y nagrarap, nangangalay si Atlas. Bumabalak ako sa hanay nyo. Galing Olympus, nag-introduce ng apoy, parang si Prometheus. Ang ano, GL na GL man, no? Yun ang dahilan kung bakit old god.
Prometheus. Yun na ang dahilan kung bakit Galing Old God. Olympus, di ba? Men, Kaya pala Old Gods. parang GL nga talaga, no? Descendant niya si GL para sa akin man, Dito makikita mo yung referencing, di ba? Diyos ako. Bumabalang ako sa hanay nyo. Galing Olympus, nag-introduce ng apoy, parang si Prometheus. Tapang at lakas Hercules ang pakikipagbuno. Siniksik kong enerhiya ng universo sa aking berso, kaya malabig bang ang kulo. Markado na... Versikulo kasi title ng universo sa aking versikulo. Tsaka, may tamang term dun Malabig bag ang kulo. Compression. Ang inang galing. Yung universe, kinompress niya daw sa kanyang verse. Kaya nag-big bang. Parang, nagsimula siya sa hydrogen bomb na, parang implosion muna. Boom! Utang ina. Ang hirap i-digest ng oras nga na yun. Diba? Markado na ang kalendaryo. Handa na ang kapilya. Ngayon na ang burol ng ulo ang puno ng kapilya. At ang mga labi niya markang dugo lang sa ground. I made every discount to bring Mark down. Discount to me. Oh, shit. Ganda nun. Oh my gosh. Sibi mo, tol, kung ano yung mga... Nung bata tayo, kung ano yung mga ginagamit nating lines sa flip top sa kalsada. O yung madalas natin naririnig na ini-imitate na mga bata. Ganyan. Wala si Balakid doon. No. Pero ngayon napapakinggan mo siya ngayon. Ang dami niya na palang tamod, pare. Diba? May talaga may orgasmic feeling na, fuck. Oh, shit. Na parang, nabubuhay ka sa mga katawan ng iba't iba mong anak. Props, Kuya Allen. saludo, kuya. Hands down! Ako'y guro na, ika'y mag-aaral pa! Binigyan kita ng palakol, kaya bagsak naman ka! Binigyan kita ng palakol, kaya Yun bagsak na marka. Isa yun sa napansin ko na na ginagamit, tol. Ang palakol hindi necessarily means bagsak ka kasi pwedeng 75 to 79 ka. So, hindi siya bagsak. Oh. Diba? Marami nang gumagamit na, diba, na Bagsak palakol. Palakol. Sa kanya rin pala galing yun. Diba? Pero, ganda ng pagkagamit niya kasi marka. Round 1? Ni Balakid? Tapos na. Solid. Sobrang Yun ang basic round na. 1. Yun yung 1 round, pare. Gano'n may pag-one roundan? Hindi yung marami pang eklabu. Hindi. Ang naman yan, ang pwedeng i-debate dyan kapag 3 rounds. Pwede ka mag-set ng mood sa round 1. Pwedeng may ilalagay ka sa round 3. Pero ito... Showcase, man. Banggaan talaga. Dyan malalaman kung... Sinabi niya na kung ginawa niya. Yung universo. Nilagay sa aking verso, kaya malabig bang. Diba? Buti na lang ito pinanood natin. Yun na yun, pre. Yun na yun. Man. Nakakamiss si Balakid, pre. Buti Kailangan mapanood si Balakid ngayon, pare. Kung gusto kong maapuyan yung ko. Masasabi mo bang, sa pag-aakalala mo kay Balakid, masasabi mo bang, bukod sa kailangan ng tao siyang mapanood, kailangan niya rin personal na makabattle? Feeling ko kailangan niyang tanggalin lahat. Feeling ko kasi sa tagal niyang naging hero. Yung comment sa kanya ngayong, alam mo yun, yung medyo, nawala siya. Pabaya part, plus sinabi na kulong, pinagkalat ko pa na kulong. For the sake of diba, parang nag-iba na yung tingin niya. Siguro, naka-apekto rin sa kanya, pero nakausap ko na kasi siya. Papagaling lang daw siya, medyo marami daw siya naging problema. And, pag bumalik siya, paano kung yung problema na yun sa battle rap niya itapon? Yun nga eh. Kagi! Kung sino man. Nakakatakot eh. Good luck sa kung sino man ang mapagbubusan. Kaya gusto ko sila maglaban ni Sak. Bukod sa ang tagal na dapat nila naglaban. Teka, Sak, gusto niyang bumawi. Kaso nawalan na siya ng chance. Dahil puro pabaya yung uli niya. Si Balakid, ang tagal na wala.
Tas magsasalubong sila sa kung kailan kailangan nilang bumawi sa mga tao. Pak! Ilagay ko, bagsak sa ulo. Pang! Parang pag nagsalubong sila, pare sila may energy na, gago ka, papatayin kita para lang... Kailangan kitang patayin. Oo, men! Katakot! Ba't di kaya nila nakikita yun? Parang... Nakataas yung balahibo ko, men, no, Tio. Len, isipin mo lang, si Sak makita mo sa vintage na nag-gun-burst pati to. Yung biglang buong round, tutok! Putang ina, men, baka gumano na lang ako sa baba niya. Pex, una tayo lumaban. Hayaan na natin sa kanila yung main event. Kataklas, di ba? Buki ng inang baliw. Ano to? Kailangan lang nila ng perfect na platform na kung saan walang masyadong tao, lahat artists. Isa pa yun. Lahat. Close room pare, small room. Wag na muna. Come on, bro. Kahit nasabi mo kaya nila bumenta ng 1,000 ticket, hindi, ilagay nyo yan sa maliit na kung saan mapapanood ng mundo yan at yung history. Yun na yun. Kasi puta yun na, pag nilagay mo yan sa big stage, tapos pinack up yan ng big stage, yun na rin yan. Hindi na pwede ulitin. Grabe. Iniisip ko palang namamasa yung palad ko doon. Shit. Dami pang pwede. Perfect 10 kung pwedeng 11 tong round 1 niya. 11 to. Out of 10, no? Marami siyang nagawa sa round na yan. Marami na ambag yung round niya na yan. Maraming bagong style, maraming, alam mo yun, bagong scheme, bagong... Hindi sa pag-exage, tol. Sa isang 4 bars o 8 bars niya, bawat bar na yun, may bara. Yun nga Walang yung setup pa lang. Ang masama nga, tol, hindi to exage. Medyo dinumb down pa nga natin yung tunay na reaction natin sa... Para wala nang masabi yung tao. Kasi kung magre-react ako ng tayo lang, baka hindi lang, baka nahampas ko pa yung putang inang yan, tre. Yun nga, medyo may self-control na. Tayo daw pare. Hindi naman natin kailangan mag-explain. Oo, hindi rin siya exage pa. Hindi rin nila na, alam mo yun, hindi nila, alam mo yung experience na kung napunta na ng concert ng pinaka-the best yung idol, kung paano kayo tumatalon sumisigaw doon. Ganun din. Walang pinagkaiba. Iba, men. Tsaka yung... Basta. Tsaka classic to, tol. Babalik ako sa pagkabata eh. Internet shop. Pinapanood pare, habang nagki-KOS. Gaganunin mo yung mo. Tapos sasabihin ko to sa di ba? Isasabihin ko sa teacher ko to mamaya. Parang gano'n eh. Sasabihin pa sa'yo ng kabilang Kuya, may nag-YouTube kasi dito kaya babagal eh. Oo, tol. Ang taas ng ping. Yung mga nagpi-flip top dyan. Comment nyo yung mga dyan. Garena Days. Comment nyo na yan. 11 pare. Game. So Start na natin yung round 2 ni Apex, no? Game. Round 2, round 1 pa lang. Tangina, nag-time travel sa CR Yo, time! Grabe, payat pa si Balakid dito. Tas pa si Apex Totoy pa talaga, no? 12 years eh. Grabe. Come a long way. Yo! Alam niyo na ba talaga yung pangalan nito? Siya si Balakid BLKD. Binalasubas ni Looney, kinalagkap ni Deno. Grabe. Nag-abbreviation na siya, no? Tsaka grabe yun. First, kakatalo lang ni Balakid eh. Tapos yung nangyari sa yung natalo ka sa 3-way ng 2 beses, nagbigay ng new meaning sa pangalan mo. Binalasubas ni Looney, ginalagkad. Tsaka yun yung intro niya kagad, parang kumbaga sa suntukan, walang tulakan eh. Siniko ko agad sa ilong po. Tapos na yung laro. Damn. Walong buwan kang walang laban ngayon, bumalik ka na. Dati, chinelas ng suot mo, graduate ka lang, nagkasapatos ka na. Nag-college ka na
Graduate ka lang, nagkasapatos ka. Inside sa tayo, baka nakachinelas lang siya sa lagi. Parang okay. Naalala ko tanga, sabi ni Juan Lazy. Nagchinelas ka pa, nagpapakasimple, ba't di ka na lang magpa? So, ganun talaga siya, parang comfy, cozy siya. Si Saito nga, nakapa, legit. Lang, nagkasapatos ka na! College ka na lahat-lahat, wala ka pa rin natitikmang kepias, tangina para sa akin ang lalanon. Sinabihan mo pang virgin si Crack, tangina mo, ikaw nga yun. Aroy! Kaya ang happy mo magjakol, tinan mo yung palad mo, kapal na kalyo dyan, lintek, pag naliligo to sa banyo, may bit-bit, pa nag-jar yung natik-tek. Fuck. Ang ganda ng no? Yung connecting ng niya, ng rhyme scheme ni Apex, ibang-iba eh. Bukod dun yung parang continuous na senaryo nang hindi napapatid yung multi. Yun yung lagi kong pinupuri sa kanya. Tina-example pag nagtuturo ka ng writing. Parang extended metaphor na kung saan gagamit siya ng multi na sobrang dikit man nang hindi napapatid yung kwento. Yung hindi tumatalon para lang ma-multi. Para lang ma-rhyme. Totoo. Bit-bit na tik-tik. Tinira yung kay Sayad. May sayad ka lang, wala ka pre. Ako, malakas ang katok. Parang natatae. Tapos may tao sa loob ng banyo na walang pake. Kasi nagdyan. Ay. 42 times a day ka pa magjakol, puta masamahan sa head. Sabi nagjajakol ng sound trip niya all by myself. Pero pag tungtong daw ng 2012, hindi na daw siya virgin. Nax pare, congrats, tuwan-tuwa na yan. Nax pare. Ganito niya pa sa tatay niya, hindi tatay niya, naluluwa naman. Sabi ng tatay niya, anak, proud ako sa'yo, ang lupit mo. Sabi naman niya, talaga tayo proud ka sa akin. Pengi naman ang pulbo kasi ang sakit ng puwet ko. Aray ko. Siya pala ang binebend. At yun ang plot twist. Aray ko, twinist. Binakdoran. Tsaka si Apex, meron siyang confidence sa cadence niya. Lalo na kapag yung niya, humorous na joke talaga. Binibitaw niya ng kung iba magbibitaw, hindi magiging successful. Parang ganun. Pero dahil siya yung nagbitaw, parang ganun. Parang diniliver sa yung pizza may 16 slices na. Hindi lang siya basta lutong pizza. Parang parang paano ba natin lalarawan? Yung joke niya, tol. Parang siya. Parang kung iba yung magbabanggit nun, yun yung nabanggit mo. Hindi siya magiging effective. Ganun ka-effective. Kasi siya, yung joke niya, parang binibitawan niya in a way na yung confidence niya, ako lang makakaisip nito. Ako lang makakaisip nito. Kaya siya yung... Mayabang siyang sasabihin. Kaya sa kanya mo maririnig yung, wala siya nun. Kasi meron siyang yun nga yung confidence, yung confidence niya sa sasabihin niya na, eto hindi nyo naisip. Pero pag sinabi ko to, ako maaalala nyo. Galing. Iba. Originator nga rin. Ano sa tingin mo? Magpapatawa lang ako rito? Tangina, ipaparanas ko sa'yo ibig sabihin na cruelty. Rap skills mo hindi pa nakakalabas na puberty. Ikaw CD, ako USB. Ikaw boxing, ako UFC. Tandaan mo, mga kapela ka lang, amateur ka, wala ka sinabi sa true MC. Alam ko, kaka-champion niya ba lang dun eh. Yun nga eh. Kumbaga yun na inilatag ni Balakid kanina na pang-competition, ganun. Kasi ngayon freestyle yung inaano niya. Ngayon, eto naman, si Apex naman, pinaglalaban ko dito, ikaw acapella ka lang. Tsaka, written ka lang. Hindi ka true MC. Shit! Diba? Tsaka ang ganda, di ba? Cruelty, true MC. Hindi ako USB, ikaw boxing, ako UFC. Tandaan mo, pang-acapella ka lang, amateur ka, wala ka sinabi sa true MC. Amateur ka! Bibilib lang ako sa'yo pag
sumali ka na MC Challenge at mag-champion ka, sumalabo na biglaan ka doon nasasabak. Tangina sa grab bag pa lang, laglag ka na agad. Di mo kasi kaya mag-on the spot, pares lang kayo nagkamandag na alayo ng mga sinasabi. Para wala ka na masabi, ang gustong ko na masabi ay matuloy ka kay Deadpool na mawala ka ng lalabi. Kung freestyle battle to na may beat, knockout ka na pare, madalas ka namin nayain na sa cypher pero nagbaback out ka palagi. Aray! Parang disgrace yun bilang MC. Parang, kunyari tayo, freestyle. Kahit di ka confident, tayo na MC ka eh. Bitaw. Doon lalabas yung Tapos ikaw, binabrand mo yung sarili mo as teacher. But when it comes to challenges like this, nagbaback out ka. What? Tsaka tol, ngayon napansin ko na nagmatter din talaga kasi yun nauna. Kasi kung papansinin mo, napakalakas ng pinapoint out ni Apex dito. Rapper ka, hindi ka nagaganto. Pang ganto ka lang, akapela ka lang. Hindi ka, yun yung sabi niya, hindi ka true MC. Pero naset na ni Balakid na akapela na to. Freestyle? Pero gagamit ako ng topic. Gagamitin ko, magbigay kayo ng topic, gagamitin kong Pero ang pinagkaiba is, kahit ilagay mo mas malakas siguro kung nilagay si Apex sa umpisa. Pero ito perfect balance eh. Kumbaga magmamatter lang yung ginawa ni Balakid kung siya mauna. Yun sinasabi ko. Ngayon, ang nangyari, balance na lang. Game, 5 minuto kay Balakid. Baka mag-choke. Minumulto tayo. Multo kami. Guys. Cypher pero nagbaback out ka palagi. Wala kang kwenta, katulad ng pinaglalaban mo sa Welga, puro ka lamang ingay. Ang gusto mo malalim pero di ka naman sanay mag-freestyle. Sayang. Yun yung sabi ko. Nauna si Balakid, di ba? Yun yung sabi ko. Ano ba yun? Una, freestyle ka lang, lalim ko karagatan. Wala, sayang. Tsaka yun nga, yung sa pag-welga, kung nauna si Apex dyan, parang medyo effective ba yun? Pero nung sinabi na ni Balakid na, ngayon natin nasabi yan dahil pinapanood natin as replay. Pero yung sinabi nga ni Balakid na, malamang yung pagiging aktivista ko. Pero malamang. Pero isa sa big makinabang. Diba? So fresh pa sa atin. Tignan natin kung madedebunk. Diba? Malalim pero di ka naman sanay mag-freestyle. Kaya paano naging matibay ang salot na yan? Paano ba yan? Madali ka nalusutan, hindi ka great ball, Balakid. Bakod ka lang. Alakas na loob, malabanan si Lunay. Talo naman nung nag-choke yung hayop na yan. Ang ulangot na lang. Aray! Diyan pala galing yun, tol. Yun ang pangungulangot ni Balakid sa battle. Gago ka rin kasi Kuya Allen. Ba't ka mangungulangot sa gitna ng battle? Totoo niya bang ginawa yun? Siguro yung may scene lang na parang naglinis lang yung siya. Yung gaganon, alam mo yun, lahat naman tayo pag pinapawisan man yung ganon ang ganon, tapos di ka mapakali kasi feeling mo may sweat. Siyempre, feeling ko na anxiety, kung sakali man totoo, yung anxiety na shit, nag-choke kay Looney. Walangot na lang ako. At doon magaling si Apex, tol. Na i-exaggerate ang isang bagay na ginawa mo na pwede kong gawing butas angle. Kasi hindi siya pwede. Pansinin mo yung mga topic na ginagamit ni Apex. Hindi siya ganun kalala, pero kaya kong palalain yun as ako angle. Ako nakakita. Kasi isipin mo, yung kulangot angle na yun, nagamit hanggang dulo. Puta, pati si Poison, nagamit yan kay Balakid na nice. Diba? Doon daw nangulangot ka na lang kasi doon nabubuo yung rounds mo. Ganda nun no? Ayup, magaling. Tangina, solid. Balakid, bakod ka lang. Alakas na loob, malabanan si Lunay. Talo naman nung nag-choke yung hayop na yan. Ang ulangot na lang. Shit. Bars over jokes. Bars versus jokes. Real talk, di ba? Sama niya. At bakit ba dismayado yung itsura mo nung laban na yung pagkatapos? Dahil ba hindi ka naturuan ni nating Els ng maayos? Teacher mo si nating Els
friends na tropa ni Enigma, nagkataon na malapit silang dalawa at kaya mo lang na malalabanan sila Lune at Delo dahil todo request ka sa kanya. Tangina ka, mulat na ako sa ganitong bagay habang minumuta ka pa noon. Kubas ka na balakid para lumang pantalon, madali lang ako mag-alboroto para nagulat na dragon. Sunod-sunuro ka kay natin sa Enigma, ano na pala mo na ngayon? Bagay nga sa'yo magpaka-underdog kasi tuta ka ng ampon! Grabe. Ganda pa ng multi. Ganda pa para sa mga hindi... Ay, feeling ko na mawala kay Apex ngayon yan, no? Meron pa rin eh. Kasi mapapansin mo, ano lang, medyo siguro... Calm. Lahat sila naging kalmado naman. Ang pinakamagandang ano dyan, tol, yung cardio nila. Oo. Kasi mapapansin mo, ngayon kaya pa rin nilang umataw pero naglilitid na. Naglilitid na dati. Kaya, isipin mo yun, hindi ka na nakakarinig kay Apex ngayon ng ganyang flow. Muta ka pa noon. Siguro ngayon mas na-structure niya na kalmado. Hindi, pwede ako magmabilis pero mas malinaw. Or hindi ko na isusugal. Yun nga pala, para sa mga hindi nakakalam, yung binanggit niya ang reference nating Els Enigma, tuta ng Ampon. Ampon yun yung grupo nila Enigma dati. Di ba? Ang galing. Galing, ang ganda ng yung hindi ko na alam yung ibang reference nila kasi before Flip Top, alam ko magkakakilala na sila, men. Yun nga, Ampon nga daw sila. May nakausap kasi ako isang, hindi ko sure kung DJ siya nagpe-play, basta parang tropa rin daw siya nila Ari. Tapos ayun, parang doon ko lang din na pagtagpi-tagpi. Tapos may mga napapanood din ako mga podcast na way back pa pala, kumbaga meron pang ibang liga. Meron pang ibang liga bago Flip Top. Na walang video. Na si Enigma rin ang nag-organize. Hindi, sumasali din si Enigma. Tsaka nag-organize. Sila nga daw yung mga... Crazy. May meaning yun tuloy, na alam mo ba? Kaya siguro... Yung abbreviation ng... Amplified music, basta ganun. Noise over... O sa mga umabot doon, pwede nyo comment. Pare, isipin mo, kaya siguro big deal yung mga accusations sa kanila. Kasi... before pa may ganun na. Na sa amin siguro yung accusation ngayon is for entertainment or internet drama na kaya palang i-back up ng story na galing pa dun. Na parang, sinabi mo lang yun kasi sabi ni ganito yan, no? Ha? Hindi ko naman nakausap yun eh. Yun nga may mga inside story na... Hindi na natin alam. Hindi natin alam. Kumbaga may mga inside story. Kaya maririnig, maraming reference na nung panahon na ganito, na hindi natin alam eh. Nakala mo make-up lang na pwedeng half-truth. Pwedeng isang taong ka pa lang dito. Parang yung pala, 2003 pa sila magkakasama. Shit. Dati pa meron bago pa ang lahat. It was 2001. Diba? Yung ganun kayo target. Nung tinatag ko ang DC Clan. Solid. Solid sila, man. Magaling ka daw sa klase. Magaling ka daw sa klase. Sabi ng mga bobo mong kaklase. Ang paboritong subject, Matt, ang ina yung nasabi, kaya pala katataon, inuulit mo yung palagi. Pag gumagawa ka ng assignment, napakabilis na sa ganon, makagala ka kagad na maaga sa libis. Tuwa sa mga kaganapan, kaso na inis, bigla kasi nag-text yung nanay niya, sabi, anak, umuwi ka na ng alas 10. Aray ko. May curfew ka pa pala, bulbulin ka na. Aray ko. Pag may laban ka sa Flip Top, hatid sundo ka pa. Hello mga ka-online Ayun sellers. Handa ka Hello, na ba ka-online sellers. proseso ng mga order gamit ang Big Seller app? Kapag At sa lahat ng aktivista, ikaw lang ang kakaiba. Puta, nagrarally o siya lang mag-isa. Nagrarally ko, ikaw lang mag-isa. Pumunta sa may Ayala, doon sa tapat ng Jollibee Umentry. May dala-dalang placard, dagdagan daw ng sosyo spaghetti. Ayop na yan. Isipin mo, ang ganda ng image rin na nilatag niya. Mismo. Ano yun? Nagrarally siya lang mag-isa. Tapos pumunta ng Ayala dun sa Jollibee Umentry. Isipin mo mag-isa, nagrarally, tatasan lang. Dagdagan ng sausage spaghetti. Ang galing ang galing nga ni Apex sa mga, yung humor niya ng joke, parang tito joke siya. Na malapit siya. Pero yung tito mo nerd. Pero yung tito mong nerd na yun, sa street lumaki. Oo. Ganun tol, ganun na parang... all ages, pare. Pwede siyang, pang ngayon, pwede rin siya sa matatanda.
Middle child, pare. Mismo. Middle child. Galing. Tangina. Tumal, pati pagkain nare-reklamo. Pag-uwi ng bahay, nag-submit man ng complaint letter sa Senado. Ang sabi niya, libreng soft drinks para sa masa, parang awa nyo na. Ibaba yung presyo ng 39ers, ang kapal ng mukha. Tangina, 39ers na. Kinababa mo pa, guy. Tsaka 39ers pala ng oras na yun. Pre ngayon, 89 na natin pinakamura sa Jollibee, 79 yun. Saan kapal ba ng mukha mo? 39 na nga lang eh. Yun yung mga pinaglalaban nila balakid. Yung inflation. Tinan mo yung inflation ngayon, no? Oo. Tangina, wala na. Ibig sabihin yung inipo mong pera. Hindi, men. Ilan yan? 12 years? 12 years ago. Tapos 39 pa yung ano niyan. Oh, diba? Oh, shit. Kulay brown pa yung lalagyanan. Tangina. Pero yun nga, isipin mo, pwede natin sabihin na tapon jokes. Pero solid, men. Pero straight to the point pa rin na tumatama sa kalaban kasi aktivista siya eh. Bukod dun, parang pinagmumukhang bonjing yung kalaban. Parang ano tol, isa nga siya sa pinaka-pioneer na bumutasin kita sa angle na kung saan ka nakilala sa pinaka nakakatawang paraan. Oo. Galing, man. Diba? Solid. Solid na pinanood natin to, man. Mismo. Sabi mo nag-rally, nag-welga ka, tapos ikaw lang. Sino makakaisip nun na ang winewelga mo? Spaghetti pa. Diba? Tapos Jollibee pa. Umikot. Kailangan mo na mataas na IQ para makabuo ng mga ganong klaseng crazy. Ano yun, malamang kung saali mong may ka-brainstorm lang sa Apex nung panahon na yun, hindi pa naman sila Looney at Abra nun eh. Ang ka-brainstorman niya, panigurado, mga tito na ano yun. Pwede, no? Lasinggero. Ayun lang yan. Rally ka, 39ers, kapal naman ang mukha mo. Gusto mo gawin 37, ha? Poser na rallyista talagang peke ang puta. Paborito niya daw ba yan ni General Luna? Kala nakatipunan yung Sentinel pag naglalaro siya ng Dota. Si Jamie Maria Clara, ikaw may tandang Sora. At kahit hindi na ako magpatawa baklakit, panis ka pa rin sa palalimang pagalingan ng letra. Bukin ang inaka, puro ka lang wento, wala rin naman wenta. Puro ka akapela, subukan mo naman may beat at may mga bagay na topic sa lamesa. Natuto ko lang mag-rap sa eskwela, sa kalye pala marami na ako napagdaanan na gera. Ang mga salita ko nagsilbi patalim na lanseta. Wow! Nalagasan para Foreshadowing, pare. Pare, nandito ka na ba dyan sa liga? Wala po. Wala pa. Foreshadowing, pare. Akala ko yan eh. Nilabutan ako dun ah. Apex versus Lanceta, pare. Fuck. Crazy. Matutuloy ba yan, pare ko? Gusto ko. Gusto. Pare, rapper yan eh. Tsaka wala pang nag-isip nun eh. Napag-usapan na ba yun before? Diba? Parang, tsaka, Apex, sa Lanceta, parang medyo... malayo men eh. Wala eh. Walang connection, walang away, walang kahit anong parinigan, walang... Skills to. Para kasing iniisip mo, nire-respect ko siya bilang tao pa rin. Kumbaga hindi naman porkit hinamon kita. Galit ako sa'yo or may i-reveal ako sa yung boss lots yung mga ganun, hindi na. Parang ito parang kung mabibigyan ako ng chance na totodo ka sa akin sa lyrical aspect, why not nabigyan ko rin ng chance na itodo ko rin yung craft ko sa'yo kasi feeling ko katiwa-tiwala kang tao. Deserve nyo tol eh. Deserve nyo isa't isa yung best ng yung hindi, ang strength niya is comedy. Pero this time yung parang strength niya comedy pero nasa multi siya tol. Kaya niya lahat, man. So ayun nga, tsaka meron siyang humor na kakaiba. Tsaka pag ako kalaban, parang open yung open yung discussion kung na pwede talagang mag-experiment pag ako kalaban. Pwede talaga. Yung parang hindi ako manghihinayang kasi ikaw, hindi ka naman yung puro chismis na yung parang hindi ka naman babanat na si Bacha, gano'n. Gusto mo lang talaga. Yun, patalim sa patalim, no? Samurai X, kay Bato sa Apex, diba bang? Isa rin yun kay, sa kinangan ko kay Apex eh. Depende sa kalaban niya kung anong ipapakita niya. Kung ano rin yung ipapakita niyang Depende rin sa respect niya sa kalaban at o sa eagerness niya sa apoy niya na
durugin tong kalaban na to. Diba? Tsaka meron siyang paninindigan, tol. Oo. Isa yun sa ano, maraming, hindi man sa inaano, pero maraming ibang battle rapper na hindi mo makikitaan ng ganong klaseng paninindigan kay Apex. Tsaka yung mga may mga mind games siya na bakit hindi siya ganito ka-prepare dito, bakit ganito siya ka-prepare dito. Tsaka isipin mo man, day 1 ka ng flip top at para mag-stand ka, take ng stand, nasabihin yung baho ng ano, parang tangina mismo. Sino bang pinaka-valid? Di kaming day 1 mismo. Kayo, di naman Lanceta, wala naman kayong karapatan magsabi dahil wala kayo nung 0 pa to eh. Mismo. Kami nandun na. Pero yun nga, si Apex yung isa sa kumbaga ngayon Apex na siya, tol. Pero kung babalikan natin siya dati, lagi lang siya ililink sa tropa niya si Abra, tropa niya si Louie. Pero ito Apex. Ina-underdog pa rin siya, ina-underrated pa rin siya ng mga tao, tol. Bago siya, ngayon na Apex na siya, meron na siyang nagkaroon siya dati ng Haring Araw na title, na hit, Bata sa Apex. Ganyan. Isipin mo na lang to yung parang after talunin si Sinyo, may nag-doubt pa rin sa kanya. Di ba? Parang, yun may pagka-underdog. Ayaw nila bigyan ng full respect pa si Apex. But feeling ko kapag nagtapat kami sa platform na kung saan malaya kaming gagawin yung art namin ng todo. At kung punchline lang, puta, no problem. We got punchline for days, man. Actually, tol, rhymes, punchline, yan, humor, lyricism nyo, given na yan eh. Ano pa ang ano ang mapapalabas nyo sa mga sarili nyo sa oras? Tsaka feeling ko, doon namin makuha yung full respect after man. Hindi dahil sa maraming tao, hindi, gaganapin nga small room eh. Hindi dahil sa maraming tao, hindi dahil sa fanbase, maingay ng crowd, maglalaban na ay sa gladiator style. Gladiator style na walang audience. Uwi tayo, sure ako sugatan tayo parehas. Hindi dahil sa, nakakatawa yung linya mo, hindi, gusto ko lahat ng round. Gano'n. The fuck, paano mo naisip yun? Hindi, promise, wala siya sa bucket list ko. Hindi sa, men. Kumbaga, ang layo niya lang, parang ang layo. Hindi kami magka-connecta na maglalaban, pero, alam mo, nire-respect ko talaga yung niya, craft niya. Kasi somehow merong tinatawag na target talaga. Chemistry. Kumbaga sa mga story, sa mga istorya, sa mga rumor yung mga ganyan. Dito yung sa inyo wala, pero kung pag-uusapan ay skill set, pwede. Kumbaga nandun kayo nasa bracket kayo na hindi kayo nagkakalayo talaga eh. Hindi lang kami magkaroon ng link na wala namang parinigan na galing, hindi niya ako tinira, di ko rin tinira si Apex. Kasi meron kang sarili mong parang linya, tapos siya may sarili siyang linya. Yung masasagasaan niya doon, ikaw masasagasaan mo. So, magandang laban nga to kasi wala, parang Zaki lang sa ito, men. Wala namang kaming Pero nung sinalpok, putang ina. Medyo iba pa siya sa Saki Lanceta kasi somehow si Saki medyo may naririnig ka ng May naririnig ka ng, meron ako personal meron ako narinig kay Saki na yung gargle na boses, yung gantong wordplay, yung gantong rhyming, medyo may resemblance. May ganun eh. Dito kay Apex parang layo no? Parang kayo nagmumulti, kaya mag-holo rhyme, pero hindi kayo magiging magkatunog. Parang nakilala ka sa time mo, pero siya hanggang ngayon. Mula sa day 1. Diba? Ito maganda nga, Ako ngayon ko lang siya na imagine, parang fuck. Na ano nga lang din ako eh. Paano magliparan yung mga rhymes, men? Tapos 2 minutes na talagang 2 minutes, pag di mo pa na-spit punchline mo, itatime ka na dito. May ganong klase. Okay nga. Isiksik mo yan, kundi, putang ina, hindi mo ma-spit yan dahil ikakat yung mic mo after 2 minutes. Ganong klase nga. Isipin mo, puro gam nung kami nun. Ganun. Kaya nga yun yung sinabi ko, kumbaga sa inyong, kunyari, sa sa matchup na yan, given ang skill set, kung anong mapapalabas nyo ngayon. Ay, nakakatakot. Feeling ko bago yan, men. Kumbaga, hindi pa nila nakikita. Kahit yung saan niya. Tsaka yung hindi mo nga
yung hindi mo inaasahang pagsasalpuan ng dalawang bagay. Kakaiba, no? Diba? The immovable and the, ano? Sipin mo ang barko at eroplano magko-collide tol. Hindi mo expected yun, magkaiba sila. Sa lupa! Diba, Yun, sa gago. lupa, men! Yung pinamagandang paglalarawan. Solid. Sa lamesa, natuto ka lang mag-rap sa eskwela. Sa kalye pala marami na ako napagdaanan ng gera. Ang mga salita ko nagsilbi patalim na lanseta. Nananagasap karampos na ginawang pangkarera. Hindi ba babatak mo sa tersera? Pag sinodo mas mabilis pa kay Sonic sa Sega. Tangay na mas marami pa namatay kay Apex. Isa doon sa Tawil at sa EDSA. Nung unang ahon, isa ka lang fanboy. Kaya paano mo masasabi na ikaw ay ubod na lupit? Ayaw mo sa mga komedyante pero nakikitawa ka rin pag may laban na makulit. Pag-usapan nga natin yan, tol. Pag-usapan natin yan. Maraming ang ganyan na... Oo, maganda to. Maraming ganyan na mga lyrical, technical na... Pagdating sa judging. Parang hindi lang pagdating sa judging, minsan talagang preference talaga nila na parang... Hindi nagtutugma yung nakikita natin na natutuwa sila sa sinasabi nila sa ano. Parang ganun? Bakit nga, totoo ba na meron... Una sa lahat, totoo ba na merong mga technical mga technical na... Purist. Na ayaw nila sa... Pero pag nakita mo, tumatawa. Na tumatawa. Diyan ako naguguluhan. Ayan. Parang dapat, lagi kong sinasabi yun, dapat kung anong nakaka-amuse. Whether malalim ka, mababaw, corny, patawa, bara. Kung nakaka-amuse, give props, man. Whether kung pure jokes ka or pure comedy. Kasi kung i-deny mo yung greatness at brilliance ng pinapakita, para saan pa yung knowledge mo? Mismo. Di ba parang, alam mo na mga malupit, pero alam mo yung parang sa religion, alam mo nang malupit si Jesus, dinideny mo pa rin siya. Kasi sabi dito, iisa lang ang Diyos. Parang ganun. Parang siya, okay, tumawa ako for 15 seconds sa line na to, pero hindi ko siya mapupuntusan dahil ano? Sa may criteria ko, hindi pasok yan. Parang fucked up ba? Hindi, alam mo yun? Kasi parang napapansin ko ngayon, minsan sobrang effective ng sinasabi ng isang MC sa kalaban niyang technical na galit ka sa komedya pero nung laban ni ganto, nalaki ng... ikaw yung pinakamahilig tumawa. Pero, ang insights ko dyan, tol, pwede mo sigurong bawasan o hindi puntusan ang isang komedya kung hindi nagra-rhyme. Yun. Kasi ibahin, kasi rap eh. Meron tayong metro, meron tayong... Tama ka dyan. Mabibigyan ko ng puntos ang hindi pagpuntos kapag hindi siya nag-rhyme. Kasi nga, hindi naman rap yun eh. At ang iniskuran dito, battle, rap. Tama. Diba? At the end of the day, entertainment pa rin to. Pero so, pwedeng bumanat ka dyan ng jokes kung hindi ka nag-rhyme, pero yung joke mo sobrang nakakatawa. Tatawa ko. Masakit sa tiyan, pero hindi kita pupuntasan. Parang ganun sa... Kasi nga, hindi ka nag-rhyme. So, pwedeng ganun. Dapat lang. Dapat ganun. Kasi rap yan. Pero once again, yung disclaimer lang, ako as a fan lang, kung ano effective judge yun, pare. Na parang, siguro, ang comedy, hindi ko lang pupuntusan kapag di nagra-rhyme talaga. Pero kung nagra-rhyme ka, at bakit hindi? Diba? Kami ang kunin yung judge, pare. Ganun yun eh. At so far, dikit pa eh. Dikit na dikit eh. Dikit na dikit. Una sa lahat, nadi-diffuse niya yung... Sinabi ni Balakid. Pero at the same time, meron pa ring mga... Nag-hit pa rin. May nailapat naman si Balakid na sasabihin mo to eh. Alam ko sasabihin mo to eh. So, nailatag niya na kagad yun. Pero meron pa rin si Apex na lumulusot sa nalulusutan sa strainer, di ba? Ano naman? Kumbaga, nasalag mo yung limang... Nasalag mo yung titirahin kitang aktivista, pero masasalag mo ba na ang ina-aktivismo mo sauce ng spaghetti? Yung parang gano'n, di ba? Na parang kaya niya pa rin tagusan yun. So, doon mo masasabi na hindi nagmamatter kung sino nauuna talaga, pero nasa papaano dadalin yung sulat
ng kung sino yung nauna o sino yung sumunod. At sa sobrang lakas nila parehas, nadi-diffuse, pero nagre-remain pa rin yung point. At yun yung nagmamatter. Kasi parang sobrang lakas ng battle nyo, nakalutang pa rin kahit na-diffuse na. Both sides pero nakalutang pa rin, ibig sabihin. Tsaka dyan mo makikita yung classic battle, tol, na kung paano nila tirahin yung isa't isa, walang ganto, walang ganyan. Ikaw aktivista ka, ganto, ititira ako sa'yo. Ako, komedyante ako, galit ka sa komedyante. Pangalan mo, Mark. Ganto, na solid. Diba? Wala nang ano, tol, wala nang palabok-palabok, rektahan na. Dapat magkaroon ng event na puro 1 round lang. Oh, shit, nakakatakot yun. Tas lahat, style clash. Butang ina, men. Tas Yun yung 1 round lang, no? Ay, sabi ko sa'yo, tiga mo nga to, 22 minutes 12. Oh my gosh, pare. Bongga, pare. Tumatak sa tao yung salamin mo at mataas mo ng gupit. Tawa ka rin pag may laban na makulit. Oo, tumatak sa tao yung salamin mo at mataas mo ng gupit. Yun nga na nag-trending ka ng saglit pero ngayon laos ka na ulit. Kaya huwag mo kuyayabangan na meron ka na narating, wala ka dating, huwag ka nang bumatil, mag-judge ka na lang, doon ka lang magaling. At maalala ko nga pala dahil... Solid. Wait lang. Tahan ito, applicable kami yun sa, sa ibang, sa ibang MC. Ako as solidong manonood, meron talagang mga tao, tol, na meron talagang mga battle MC na solid. Salute sa sa judging mo. Tapos, hindi naman sa kung mateternohan mo yung paano ka nag-judge at paano mo ipinaliwanag, binreakdown ng pag-judge mo as a battle MC pag ikaw may laban. Puta, unbeatable ka na. Unbeatable sana. Wala pa, no? Bakit kaya ganun? Bakit kaya ganun? Palagay mo? Nililive nila yung yung title. To the point na nagkakaroon silang dalawang persona. Isang magaling mag-judge, isang magaling mag-battle. Nakala nila nagmamatter. Ginajaggle nila. Magaling ako magaling din ako. Hindi, bro. Magaling ka na in total. Huwag mo iisipin na magaling ka sa dalawang bagay. Isipin mo na lang na magaling ka sa mga yan. At hindi ka nakafocus na di, kasi iniisip ko, takot ako magkamali mag-judge kasi tingin nila sa akin, ako yung dapat na malupit mag-judge eh. Ganda ng point mo. Ang gandang point nun na, yun nga, may mas na-focusan ka sa madaling salita. Pero una sa lahat, magaling ka na. pero una sa lahat, ano ba mas matimbang na kalagayan mo as battle MC? Or battle judge ka na. Pwede naman magaling ka mag-judge. Boboto ko si Lanceta. Kasi ganito, ganyan. Maayos na paliwanag. Pero yung iba, tol, sobrang saludo sa galing nila magpaliwanag. Nagigets mo? Oo, kung paano sana nila binuo yung kapaliwanagan, kung paano nila na-receive o na-digest yung isang round o yung isang battle. Kung mailalagay nila pag sila may battle, ganun sana. Pero yun nga, juggling. Kailangan mo, so, kailangan talaga nila mamili, parang gano'n. Lalo sa isang gabi, kung judge ka sa isang gabi. Or, let it be. Dapat nga hindi sila namimili. Parang nag-e-exist sila in both. Na parang hindi na nila pinapalalim yung, alam mo, masyado kong binibitbit yung claim, yung trophy ko as the best judge. Hindi, do your thing na lang, bro. Parang, minsan kasi, yun nga, babalik tayo doon sa na-focus. Sa kaka-focus nila doon, nababaliw sila na, bago magkamali ako mag-judge, mawala yung titulo ko na parang, shut the fuck up. Wala naman talagang... Ang naisip ko, tol, isipin mo, may battle ako mamaya. Tapos mag-judge. Pinag-judge mo ako ngayon. Wala na. Sinita ko ngayon yung pagkukulang nito. Nung ako na yung nasa... nung ako na yung bumabattle, kunyari, yung sinita ko sa kanya, meron pala sa round ko. Aray ko. So, pwede siya maka-apekto sa pag-choke. Nakuha mo yung anxiety na... shit. Tangina. Pero bago yan, ang tanong ko, tol, sa judging ba, papaano... Ako? Hindi, papaano ina-address sa'yo na judge ka sa battle na to? Kunyari, kay Enigma. Kami, wala kasi kaming alam dyan. So, papaano niya sasabihin sa'yo o sinong pipiliin niya? Dati, nung andun pa kami, si Enigma magtatawag. Lanceta, yung hindi dapat magmamatch. Walang masasagasaan na ito ka-grupo nito, ito ka-grupo nito. Dapat malayo. So, pag may lalaban yung 3 sa pricing, Lanceta, judge ka. Kasi, kayo yung walang
connect sa parehas. Tol, alam mo, isa yun sa napakahirap. Okay, Saludo rin kay, mag-iisip ka ba? Di ba? Parang kay Boss Arik na ganun. Na, i-ready mo pati judges. Isipin mo yung paano mo, iniisip mo, nilalapat mo yung match-up, nilalapat mo yung event, nilalapat mo yung ganito, pati yung judges, yung relationship, para hindi magkamali. At kung saan magiging fair ang judging. Yan. Tama. Saludo, napakaganda. Kasi, so ibig sabihin, paano niya sinasabi sa inyo na tatawagin sa bago stage ang battle? Susunod na battle. Ganun. Mga judges, Lanceta ng Olongo po. Punta na dito. Okay. So, naririnig rin pala ng crowd. So, malalaman rin nila kung sino mga judge kagad before the match. So, yun, magandang patakaran ni Arik yung ganun. Mm-hmm. Sa PSP naman, may mga naka-ready na. Kung sino binayara sa gabing yun yung magja-judge sa buong. So, sila na lahat. At pareho sila may pros and cons. Sila na lahat. Pero kung wala na nababago doon kung sino yung judge na yun yung judge sa buong gabi sa PSP. Hindi, sa mga tournament. Kung sino yung umpisa, yun yung gandulo. So, si Target, si ano. Anong masasabi mo sa ganun, Tol? Let's say for example, merong judge na hindi active sa battle o matagal na wala. Tapos meron naman judge na... Nung una ko, gustong-gusto ko talaga yung sa PSP. Na parang, binibigyan ng time para mag-isip. May meeting room para magpaliwanag, para hindi sila agad-agad at mapag-isipan. Kaso, nag-boils down na ang pinaka-effective talaga yung ginagawa ni Arik. Na parang, dito na. Ikaw, konsensya mo yan kung lulutuin mo. Parang, ikaw, ano ba trip mo? Base sa naramdaman mo, saan ka mas masaya? Feeling ko mas maganda yung dito, bro eh. Parang, sabihin mo dyan, explain mo dyan. Parang pagkaboto mo, sasabihin yung panalo o explain mo. Ngayon, explain mo na. Wala nang cheche-boreche na ilang oras bago... Doon mo makikita ang ang pagkakaiba ng karanasan sa parang, ganito yan sa madaling salita, nagtanim ako ng buto, alam ko alagaan itong puno na to, lalo pag yung tamang pagpitas. Oo. Kumpara sa, bibilin mo yung lupa na yan, tas may puno. Gets ko yun. Tas may puno na. Tapos, tamang pitas ka na lang. So, yun nga yung naging pagkakaiba. Oo. Parang ikaw din, may hiya ka. Magmumukha kang tanga. Sige ka. Pagpalpak yung judging mo. Ikaw gusto mo maging tanga ka. Yan yung mga bagay na hindi nakikita yan eh. Oo. Kumbaga, bigla na lang judge na lang, ganito, ganyan. Isipin mo baga tapos round 3 ng isa. Time! Flip top, pagkagay sa laban na bigyan mo lang ng 3 minutes, yun na yun. I-announce na. Kukunino ka. MC. Galing. Isa sa pinakamahirap din yun, judge, no? Dahil smugglers, nalaman ko na palpak ka. Di ba taga-naik? At maalala ko nga pala dahil smugglers, nalaman ko na palpak ka. Di ba taga-naik kayo? Di matapang ka, mahilig sa away yung palalampak. Ikaw si Balakid, pero ngayon ba kay kahiya niya na ang sariling pangalan niya? Kitang-kita sa video na hindi man lang naharangan ng Balakid si smugglers nung nalaglag siya. Si Balakid nga yun, nalaglagan niya noon, no? Tanginang ganda yun, ha? Parang tanginang nakita mo ba yun? Na yung Balakid magagamit pa sa pagkalaglag niyan. Yun nga yung style ni Apex, yung mga hindi mo napapansin. Pero alam mo, pag binanggit ko, alam mo to. Kung hindi ka na mag-i-scroll pa na, saan yung tinutukoy niya? Hindi mo na kailangan mag-research. Gago, nakita ko yun. Hindi mo na kailangan mag-research. Pero, walang makakaisip na iba nun. Tangina Prime. Hindi, lagi naman Prime sa Apex, Yung nagkamali lang siya yung kay M-Site, feeling ko. Kasi, lagi nga siyang gutom. Tangina, grabe yun. Yun yung isa sa inisip ko. Ito, ko lang to, Ikakahiya niya na yung sariling pangalan niya. Kitang-kita sa laban namin ni Smugglers, di mo nakarangan si Brian nung nalaglag. Di ba? Ang ganda. Props. Busog na busog, men. Tangina, men. Yung mga pinapanood natin, 1 oras na mga battle. Ito yung mga battle na dahilan kung bakit grabe yung liga. Kung bakit ang sarap battle ay Filipino. Filipino ang
Top 1 pare. Number 1 and only League Flip Top. Solid din talaga nung napasama ako dyan, men. Alam mo yun, parang... Hanggang ngayon parang hindi pa siya masyado nagsisinkin din na tulad niyan ngayon, magkasama tayo dito, iniimbita mo ako dito palagi. Pero, kumbaga, kung titignan mabuti, men, para siyang para siyang, kung nasa umpisa ka pa lang, kunyari, yung ginagawa pa lang yan, para siyang napaka-imposible na darating sa point na ganito. Oo. So, parang siya, too good to be true. Na, andyan... Pero nasa reality na siya ngayon, kumbaga na... Grabe, man. Tsaka, man, isipin mo na lang kung ilan ng rapper o aspiring na maging battle rapper na makapasok sa liga na to. At isa ka dun, at isa ka sa may pangalan. Nagkapangalan, tol. Diba? Thank you, Flip Top. Solid eh. Pwede na ako mag-departure pa to sa ibang dahil sa ginawa sa akin ng Flip Top. Ibang mga bagay na. At, dahil sa ginawa niya is, pwede akong bumalik anytime sa battle rap. Dahil nandun yung pangalan ko eh. Maban o hindi, andun yung pangalan ko. So, parang, bigay yung battle rapper. Hindi na maalis sa pangalan yun na. Kumbaga, ayun nga, Lanceta, Flip Top. May magkapapicture sa'yo, Flip Top. Kung may maano sa'yo, Flip Top. Ngayon, binigyan niya ako ng sapat na popularity para mag-change ng... tulad nga na sinasabi sa'yo, Tol, may halos lahat ng bagay blessing. So, meron dyan, akala natin hindi, pero blessing in disguise. So, ngayon nawala ka sa, hindi naman sa nawala, pero nalaylo ka sa battle rap, meron ka ngayong oras para gawin kung ano yung gusto mong gawin. At, dahil sa binigay na sapat na exposure ng Flip Top, pwede akong bumalik anytime na gusto akong bumalik. Regardless kung Flip Top ba yan o kahit anong liga dahil meron na akong lisensya dahil sa kanila. At tulungan nyo akong kumbinsihin si Lance na i-drop na ang album niya. Yes. Da-drop na natin yan. Parang acid. Malang nakarangan ng balakid si Smaglas nung nalaglag siya. Grabe. Pinabot din tayo ng isang oras dito. Parang bilhin. Tapos 1 round lang. Sa kahoy at tagpitag-pingero. Walang tibay ang balakid kasi bobo ang nagkarpintero. Sabihin na natin seryoso ka sa akin pero paglalaruan ko lamang ang balakid na to. Patintero! Idol ka ng iba. Naglalalim-laliman kapag gago para kang tanga. Isip ba ang hinahangaan yung balakid magaling lang sa arangan daga. Nililinlang mo lang ang mga tao para kang long hair na bayot. Wala kang killing instinct, wala ba dyan kahit konting panakot? Sa Apex ako at si balakid ka lang kaya hindi mo ako maaabot kahit magdoble sa kayod. Isa ka mababang uri ng nilalang, balakid madali ka lang lampasan. Over the bakod! Grabe. Long hair na bayot. Konting panakot. Shit. Ang ganda eh. Ang selan ng rhyming at the same time. Napakasimpleng balakid. Tatalo ng kita. Over the bakod. Di ba? Man, buong laban, nagsalpukan yung brains nila na. Naglaro si Allen ng mga words about Mark. Bagsak na Mark ka. Marksman. Tapos dito, over the bakod. Tawiran sa EDSA. Balakid. Sobrang nagko-compliment yung sinulat nila sa isa't isa, men. So, kung kahit mauna si Apex, tapos pangalaw si Balakid, ganun pa rin. Damn. 2012, pare. Flip Top! Shit! Score ko yung round ni Apex 11. 11 din, no? Peak! Grabe. Peak! Performance ng isang comedy. Jokes. Tsaka bars. Na nag-rhyme scheme malala. Shit. Diba? Grabe. Alam mo, sige, ikaw na. Kung tutusin, kumbaga, si Apex kaya niyang, for example, Same. diba? For example, si Jonas, ngayon talagang mas pumawa siya sa jokes, sa comedy.
Yung iba naman, mas pumokus sa multi. So, ngayon naging well-rounded na yung mga tao eh. Kaya nang may pumasok na joke. Pero yun nga yung nangyayari. Pag kaya mo na lahat, ano ka? Medyo nakakaligaw yun, no? Ang tawag dun? Master of none. Jack of all trades. Pero ngayon ko lang nakita na imbis na lang Zeta versus Apex ang tignan or Tipsy the Apex, bakit di nyo bigyan ng silip yung Looney versus Apex, man? Kahit magkaibigan skills sa skills, multi sa multi, man. Yun nga, no? Pasok din Pasok din talaga. Kasi, hindi mo naman may tatanggi ang human nature, tol. You are your environment. So, somehow, makikita mo, meron silang pagkakaparehas. Kasi, kunyari, jokes o panlalait, humor yan So, katulad kung anong ginagawa natin pa nagda-drive, kung ano yung nakikita natin, napapansin natin, pinupunan natin. So, nagkakaroon kayo ng parehas Parehas sa pag-iisip, parehas sa, kunyari, for example, mag-isa. Okay, gets. Kunyari, di ba? Kunyari, sa isang biyahe, kausap ko. Adaptation, tol. Adaptation. Na-adapt kita, na-adapt mo ko. May nakikita ka na makikita ko rin. At may makikita ako na makikita mo rin. So, damn. Napakaganda nga, kung pag-uusapan natin. Kung ikaw tatanungin, dahil sa nakita mong hindi pala posible yan Looney Apex kasi alam mo yan, malapit sila sa isa't isa. Styles nila malapit din. Tsaka nag-disclose na ng statement si Looney na ayaw niyang kalaban. Wala siyang gana pag kaibigan niya na. So, mas okay siguro kung Shay Apex. Bigyan mo ako ng mga posibleng para kay Apex. Yung talagang may storyline, Shay Apex, Shay Apex, hindi pa ba nagaganap yun? Hindi pa. Ganda nga, no? Tangina ba? Hindi sa ako kalaban. Parang gusto ko na lang i-judge. Yung katawag doon, ako yung mag-anigma sa laban nila na parang Shay Apex, maganda nga yun. Tapos yung vintage form ni Shay. Uy, katakot yun! Tungina! Shit! Nakatakot yung gano'n ni... Yung hindi chismis. Sino pa ba? Tipsy, Uncrowned King sila. Parehas lang din sa pinagtapat kami. Pero yung Tipsy D Apex, mas malapit sila sa bracket na parang sila parehas silang celebrity tier. Oo. Yun nga, parehas nga silang ang right term, Uncrowned Kings na deserve nila. So, alam mo yun, kahit anong mangyari, basta makita mo lang ulit si Apex, man, masaya na parang, or si Balakid, bigyan mo man GL or Sak Maestro na preparado or sino man. Masaya na mismo. Ako para sa ikaw, kung papapiliin ng kalaban si Balakid, bigyan mo akong 3. Sak. Number 1, Sak. Si GL, kailangan ko na siya ilagay dun. Kailangan ko na ilagay si GL dun. Lalo na dito, sa pinanood natin, parang, nga, men, siya. Makikita mo na ang blueprint. Pangatlo, sino bang pwede natin ilagay na pangatlo? Ako maglagay? Ikaw maglagay pangatlo. Batas. Isang di nagmumura at di nang babastos sa bastos yung bibig. Garigo! Mismo nga, si Batas nga pang kompleto ng lineup. Actually, inano na yun, kinulout na siya ng rapa-rapa ni Balakid sa Royal Rumble nila Shit, Lord, sana. Ano yung sabi niya dun? Ako, labanan mo ako ng one-on-one. Sana, Lord, pagbigyan mo kami kahit ito na lang hiling namin sa Battle Rap World na kahit Balakid versus Batas at Balakid versus Sak Maestro lang po. Looney versus, ano bang hindi Sak Maestro pwede rin talaga. Sak Maestro, Looney talaga. Yung kung gusto mong bar per bar. Pero parang meron nga silang... Mot din pala. Mot, syempre. Pero parang kasing wala pang... Hindi pa ganun ka... Nag-connection. Chemistry, Pero yung Sak Maestro, Looney, parang may naririnig na akong... Dati pa, ang gusto nila... Trilingual. Goods ako dun. Wala akong pakialam. Basta magtapat kayo. Kailangan nyo nang i-close yung chapter at makamove on na yung mga fans at makahanap na ng another dream match. Yun, minsan kasi nagkakaroon nga ng yun nga. Stop. Meron nga parang pangangapa dahil hindi na
Walang closure. Hindi na isarado yung isang chapter eh. Tapos nagkabate. Parang Akata versus Shernan. Kahit na magkaayos kayo dyan, gusto ko pa rin kayo maglaban. Parang ganun. Mismo. Maganda yun. Yun nga eh, para siyang para tayong nanonood ng series eh. So sa series na yun, kung hindi matatapos yung kwento nung isa, hindi tayo makaka-focus sa kung saan lumipat yung kwento. Di ba? Men, sobrang solid. Tangina. Ewan ko, naging fan ako ngayon. Parang bumabalik yung... Ako, masasabi ko kahit saan ako dalhin, sobrang fan ako ng battle rap, Alam mo yun, dito mo lang may papakita, ito lang yung platform na ibinigay para ipakita mo na Pinoy ka. Oo. Pinoy humor. Kupal. Alam mo yun, Tagalog. Bisaya. Kumbaga, doon mo ipapakita yung Pinoy. Ito ang Pinoy. Ito ang humor ng Pinoy. Di ba? Gago, natutuwa ako, promise. Sobrang ganda ng episode. Para sa akin, naging fan ulit ako. Ako forever. Forever. Ako, mas, naging bumalik yung faith ko sa battle rap ngayong nakanood ako ng ganun. Yun nga, ako nga masasabi. Dati, 2016, 2017, yun nakapanood ako ng mga minor league. Di pa tayo magkakilala nun. Pero ikaw kilala ka na kita, Lanceta ka na nun. Kayo na nila Nico. Pero yun nga, hindi pa talaga ako yung nakakapanood ng battle rap talaga na, alam mo yun. Solid. At mukhang makakanood ka. Yun! Ng solid pa. At ayoko nung panoorin yung kung sino panalo o natalo. Dahil para sa akin, panalo tayo doon. Panalo ang battle rap doon. Panalo ang battle rap. Mismo. Yan ang greatest example ng style clash. Mismo. Na kung saan ginawa mo rin style niya, ginawa niya rin style mo. Hindi yung jokes ka lang, tapos bars lang to. Dapat meron kayong chemistry din na, paano kung style tol ng yung idol nila Rocco Holo gamit. Parang ganun siya eh. Dapat mag-resonate kayo sa isa't isa. Reciprocate kayo na parang ginawa mo yan para sa akin. Pues, ginawa ko rin to para sa iyo. Parang love letter man. Yun nga, yung dalawang nagbabattle dyan, hindi naman talaga sila totally magkalaban lang. Kung titignan mo, meron silang relationship na kailangan mabuhay nila. Yung pagtatanghal. Oo, that buhay yung battle. Diba? Hindi importante dito kung binadibag mo to. Dapat buong battle, bodybag. As a whole. Hindi lang ikaw binadibag. One. Pati ako bodybag din dapat. As one. Men, dahil sinasabi na rin natin, ini-speak na natin to existence. Sana makanood tayo. Makakanood tayo. Ngayong 2025 ng sobrang solid ng mga battle dahil kung matuloy sa amin ni Apex at yung Sak Maestro Balakid at yung Akata Class, sisiguraduhin namin na wasak talaga, men. Ayun lang yung aking tsaka yung album, pare. Anong mapopromote mo na mga... Kaalabas ko lang ng wrong code. Yun yung matagal na track na parang kailangan ko lang itapon. Gano'n nakatagal yun? Siguro mga yun bro, mga 2020. Shit! Pandemic. Ang hirap no? Sinubukan ko kasi yun yung mga time na sinubukan try ko nga itong parang trap soul type shit siya eh. So, hindi ako nagla-love song. So, paano ko gagawa ng tunog love song pero hindi love song? Parang gano'n. Wrong code, yun. Check nyo na lang sa YouTube ko. Pwede ba natin ilagay sa link? Nandyan yung link natin. Yun, maraming salamat. Ilagay natin yung... Wala na? Yun lang. Siguro 4 bars pa rin ba to ya? Sa Batangas, ngayong July. Sa Malanceta at Akata. Magagawan tayo doon, guys. And ang masasabi ko lang, isang solid na naman na episode and it's a wrap! Magkikita tayo ulit sa susunod na episode and God bless you.